Bago ang lahat, si Kevin Durant mukhang masaya na naman dahil sa panalo nila kontra Cavaliers. Nagre-reply na rin sa mga comments sa Twitter. Ang Houston number 4 sa standing so far, tabla sila sa Los Angeles bago yung game nila sa Kings. Sila ang nag-aagawan sa ngayon sa pwesto. Pero struggling ang Houston sa month ng December, 7-6 record. Naging number 17 pa sila pagdating sa defense pero number 5 pa rin sila pagdating sa offense. Based sa mga insider, hindi gagawa ng big trade ang Rockets papasok ng deadline. Pero problema pa rin ng Houston ang point guard position. Ito lang yung hinahanap nila na maidagdag sa lineup. Nagsisimula na ang epekto ng walang Fred VanVleet sa Houston. Last season, ang problema ng Rockets, top sila sa defense pero mababa sa offense. Ngayon naman, may ups and downs sa defense pero steady pa rin na mataas sa offense. Kulang nga lang sa point guard. Kakaiba din yung Houston ngayon eh. Consistent silang natatalo sa mga teams na below sa top 10 gaya ng Pelicans, Sacramento, Clippers, Jazz, kahit Dallas. Pero nananalo naman sila sa mga team na top 6. Ayaw ata ni Kevin Durant ng madali, gusto mahirap. Lagi din may kulang sa team ni KD. Nung nasa Brooklyn pa siya, hindi nagkakasama na matagal sa loob ng court yung trio. Hindi rin alam talaga kung sino ang point guard sa pagitan ni Kyrie at ni Harden. Kahit pa sinabi doon ni Kyrie na si Harden na. Parang baligtad pa ata, pero umalis din naman si Harden nun eh. Sa Suns naman, nasa obrahan sila sa tax, kaya na-limit na makakuha ng player. Hindi makapag-add ng defender. Nagkulang sila sa cap space. Sa Rockets naman, nawala ng point guard, ang best option di umano ng Rockets si CP3. Kaso, idadaan pa nila sa trade. Ang isa pa doon, si Malik Monk. Nilagay na kasi sa trade block itong si Monk. Kaso, mas komportable sa shooting guard at 6-man position kesa point guard position. Si Reed Shepard naman, untouchable pa rin sa Houston. Nag-a-average siya ngayon ng 13 points, 3 rebounds, 3 assists at nasa 1 turnover per game. 45% sa field at 43% sa 3-point area. Tinatawag kasi ng iba na malambot at undersized si Shepard pagdating sa point guard position dahil mas malalaki ang makakatapat niya. Bukod lang siguro kina Steph at De'Aaron Fox. Nakakascore naman ng mataas, nakakagawa ng play itong si Shepard. Pero napapansin ng mga analyst doon, hindi niya maiwan yung defender na nasa harapan pa rin niya kahit maipasa niya or tumira. Minsan nagpapanik pa itong si Shepard kapag alanganin na yung nagbabantay sa kanya, pati yung pasa niya alanganin din. Buti nasasalo pa ng receiver, tulad ni KD at ni Şengün. Si Kevin Durant naman ang tanging player ata sa 4 na OG na star ang hindi apektado kay na LeBron at Steph. Si Kawhi nang talunin nila ang Lakers nagkaroon ng winning streak, puwera usog. Nung natatalo naman si Steph, nananalo si LeBron. Nung natatalo naman si LeBron, nananalo naman si Steph. Bago yung game ng Warriors kontra dito sa Toronto, nasa 3-game winning streak pa ang Golden State so far. Ang Lakers naman, 3-game losing streak bago yung game nila sa Sacramento. Kahit ano atang iba to ni Steph ngayon, pumapasok eh. Kailangan ng depensahan mismo ni Draymond Green. Since bumalik din si Steph galing injury, nag-a-average siya ng almost 30 points, 5 rebounds, 5 assists, 45 and 39%. Panalo na, natalo pa ang Golden State kontra sa Toronto. Naubusan sa overtime eh. Minsan na nga lang magawa to ni Steph. Yung stats o record na to, natalo pa sila. Sayang tuloy yung kanyang 39 points at 11 free throws. Ang common kasing nagiging komento kay Steph, hindi siya nakakakuha ng foul mula sa mga referee. Kaya laging nai-injured din. Bugbog ang inaabot ni Steph sa ibang team. Wala kasing pipito basta-basta na referee na makakakuha siya ng foul. Hindi tulad ng ibang star player. Sa ngayong season, 2 beses pa lang siyang nagkaroon ng 10 free throws pataas. Normal na sasabihin, 3-point shooter kasi si Steph kaya hindi nakakakuha ng foul. Pero si Luka, nasa almost 11 3-point shot per game, lamang lang si Steph ng isa at si Luka ang leader ng free throws ngayon. Ang common idea kasi kaya hindi nakakakuha ng foul si Steph kahit harasin siya o pisikalin siya ng ibang mga teams dahil automatic halos papasok yung free throws niya. All-time leader kasi pagdating sa free throws percentage si Steph. Ngayong season, nag-a-average siya ng nasa 5 free throws per game. Pero kapag lumagpas siya ng at least 8 free throws pataas, nasa 5-2 record ang Golden State. Kasama na ngayon yung sa Toronto.
Mataas ang winning rate ni Steph at lalong tataas ang average niya kung sakaling meron siyang nasa 9 to 10 free throws per game or pataas pa. Masyado nang overpower kung ibibigay ng mga referee ang another 3 or 4 free throws per game para kay Steph. Sa idea kasi kapag si Steph nagkaroon ng nasa 8 free throws per game or pataas pa, automatic meron na agad siyang +8 kada game.